Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao ganap for today, guys. Update po tayo, ha? So, yun, guys, ay pinuri ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil sa kanyang kaseksihan. Dahil alam niyo ba, guys, na nun sa araw ay di ba may birthday celebration si Kim Chiu? Napakasimple lang po yun, guys, ha? Nasa po sila sa private resort na kung saan nagsama po nila yung kanilang mga kaibigan doon. Tayo din dito sa ating mga legit na sources ay grabe yung eksena doon, guys. Grabe yung pakilig factor. Grabe lahat, guys. Halos kitang-kita mo yung kakiligan na makasama nila. Kasama rin ng mga fans sila na sumusubaybay sa kanila, guys. At ito, guys, ngayon, guys, ay nasayate po sila. Si Kim Chiu po ay parang may ginagawang cover ng magazine. It's look like that, guys, dahil napaka-sexy niya dun sa mga photoshoot niya, sa mga videos niya na kung saan po ay nilantad din niya sa kanya mga Instagram. At ang comment naman po ni Paolo Avellino dito, guys, ay napaka-sexy daw ni Kim Chiu. Aba, sumisexy na talaga si Kim Chiu, Napakomment tuloy si Paolo Avellino na napaka-sexy na. Kahit naman po sino, guys, na tumingin or makakita sa ganapan sa mayan na talagang namamanghata sa kanyang kasaksihan. Marami naman po dito ang umaangat para kay Kim Chiu at hindi lamang po si Paolo Avellino. Ito na naman yung ganap niya dun, guys, ang dami talaga mga videos or mga pictures na nakuhaan dun kay Kim Chiu. Siyempre, kitang-kita mo or lantaran kasi yung kasiksihan ni Kim Chiu dun, guys, Ay wala po tayo masasabi kundi tama po naman si Paolo Avellino. Sa ngayon, guys, sabi daw ni Paolo ay lalo daw siyang nainap kay Kim Chiu dahil nakikita niya talaga yung mga photoshoots or yung mga videos na pinupost ni Tito. Pero in fairness, habang nasushoot po siya sa yate ay kasama din po niya dyan si Paolo Avellino, guys. Kaya huwag po tayong kukurap dahil hindi naman natin nakikita mga videos na kasama si Paolo Avellino. Pero si Paolo din po ay siya yung kumukuha sa kanya ng video kaya hindi po natin siya nakikita sa kanya ng video. Aba, mami ni Paolo, guys, humihingi na ng ako sa dalawa. Aba, syempre naman, guys, kahit naman siguro sino lahat naman ng mga lola at lolo ay kapag nagkaedad na yung kanilang anak ay humihingi na talaga sila ng apo. Kaya nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, guys, si mami po ni Paolo ay humihingi na po ng apo kay Paolo. Siyempre, iba naman yung galing kay Kim Chiu, Iba naman yung tambalan nila Paolo at saka si Kim Chiu. Iba naman yung kay LJ, diba? Kanya naman talaga, guys, iba-iba. Siyempre, pagbigyan mo na lang yung matanda dahil ang buhay naman ay weather lang. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay at kung hindi mo alam kung buhay ka. Hinihingi na po yung apo kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, ayon dito sa ating legit sources, ay dahil para kasing sa sobrang project o sa sobrang busy kasi ng dalawa, pero hindi kasi nila yung bang wala sa plano, hindi naman sa wala sa plano, guys, pero parang malayo pa kasi yung sa kanila yung tinatawag na engagement or yung kasal pa. Pero yung dalawang parig na parents, both side nila, guys, ay humihingi na sila ng apo sa kanila. Ay ito na naman si Kim Chiu, guys, sabi sa kanya patapusin lahat ng mga projects kung ano meron sa kanila sa ngayon. And then after that ay siyempre siguradong tayo din. Aba, talagang gusto nila yung tambalan nila tungkol sa si Paolo Avellino, guys. Talagang gusto na nila. Aba, siyempre, ito naman si Kim Yae. Dami pa kasi nilang mga project, guys. Kaya, siyempre, ikaw naman, artista na sikat, mas mauna mo na yung mga project bago ng mga mamayan. Kasi nakapagkintay ng mga mamayan, di ba? Sabi naman ni Kim Chiu ay patapusin lahat ng Manila project, and after that
doon na sila mag-start ng tinatawag nila family moment pa yung move on sila ni Paolo Avellino. Aba guys, nag-sales po ito si Paolo Avellino doon sa kasama ni Kimi doon sa yate akala lang natin hindi ito nagsiselos dahil kapag tinitignan mo kasi si Paolo parang dead man lang sa kanya yung nakikita mo, parang she's not aware of everything na yung bang pakiramdam mo ay okay lang, parang ganun. Pero in fairness si Paolo Avellino talaga ay selos ng selos. Hindi lang natin nakalain na ganun pala siya magselos. Pero siyempre, galamay naman ni Kim Chu yung pagsaselos si Paolo. Alam niya naman at saka ramdam niya naman. Tuwing nagsaselos si Paolo guys, ay tinitignan na lang siya ni Kim Chu, tinitignan na ng maayos at yan ay nilalambing niya. And siyempre naman, kahit naman siguro sino magsaselos niya, sa ganda pa naman ni Kim Chu. Itong mga fans sa atin guys, may isang actress na feeling fans sila Kim Chu, pero pagdating naman sa mga comment factor guys, ay siya yung number 1 na nagko-comment ng mga negatibo. Yun yung para sa atin bilang isang fans, yun yung kagalit-galit na eksena pa. Dahil pag ikaw naman ay isang loyalista na fans ng Kim Pao, huwag ka naman magawa ng mga bagay-bagay na ikakagalit ng mga kapwa pang loyalista din. Pero in fairness dito guys, lantara talaga yung ginawa niya dahil ang sabi niya, si Paolo Avellino daw, ginagamit niya lang daw si Kim Chu para sa sarili niyang interes. Aba, wala namang katotohanan niya. Yung nagsasabi mo, actress? Kasi siyempre, ikaw ba naman to guys itong actress daw na ito guys ay pinipilit daw niya na sumama dun sa yate kahit man lang daw makita lang yung sinasabi niya kasi hindi pa daw kasi siya nakasama sa yate, hindi pa daw niya na-experience or something nakasama nila Paolo na sila lang ba. Parang ang sinasabi niya kasi dito yung moment nila at hindi naman yung holiday ang ginawa nila Paolo Avellino doon, hindi naman yung moment ba, kundi yun ay gagawin kasi si Kim Chu na pop-shoot doon at sa endorsement ata ito guys. Pero ang sabi ng management sa kanila na huwag sila masama ng mga kaibigan or kung ano man dyan dahil nakaka-distract pa siya paminsan-minsan. Ikaw ay may trabaho. Isipin mo yung focus na salita, hindi yung distraction. Ayan po yung iniisip ng management na pag nandun mo sa yung kaibigan nila, syempre, natetense ka, at tapos naiiyak ka, or something na may mga nambubuli sa'yo. Yan yung mga pinakamahirap sa lahat Yung may mga nambubuli sa'yo, yung akala mo kaibigan niya, pero in fairness akala nila Kim Chu guys na okay na yun, nag-usap naman sila na hindi naman sasama. Pero pagdating sa cryptic post niya sa kanyang Instagram lumabas ang totoo niyang gulay. Sinabi na ayaw daw nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu nakasama siya sa lahat ng kanilang mga lakad dahil ayaw daw nila na may mga barkada silang sumasama sa kanila. Medyo nasobrahan naman ata itong si actress sa kanyang mga marites guys. Ito naman hindi naman iniwasan ng mga fans ng Kim Pao yung kanyang mga post. Pero ang pinakamasaklap kasi parang pinagdidihinan niya na si Paolo Avellino ang may ayaw sa kanya guys. Nung tinanong naman si Paolo Avellino, wala naman sinabi na ayaw sa kanya, kundi ang sinabi talaga sa kanya ng mismo management nila Kim Pao na wag silang magdala ng kung ano man dyan o kung sino man yan dahil nakaka-distract yan pagdating sa trabaho. Diba napakaklaro naman dun. Pero ito akala ng mga Kim Pao guys ay okay na kasi siyempre bago naman sila sumabak dun at pumunta dun at sumakay dun sa yate ay kinuusap na itong si actress. Akala nila okay na kasi pakiramdam daw nila okay ng lahat. Okay naman daw sa actress. Pagdating ng gabi guys, nag-post si actress ng ganito ganyan. Sinong sinisiraan niya? Parang bumaliktad ang ihip ng nahangin, hindi niya yata naintindihan yung explanation
Hindi niya ata alam kung ano yung kanyang pinagsasabi. At ang pinapatamaan para man dito guys, ang Kim Pao. Sabi dito na ayaw daw sa kanya, ayaw nila sa kanya dahil masyado daw siyang matikuloso sa lahat ng bagay. Pati kasi yung mga gamit ni Kim Chiu guys, ito yung lahat ng mga gamit ni Kim Chiu guys, pinapakialaman niya kasi. Kaya medyo may something ito, may attitude siya. May attitude ito. Pero hindi iwasan ng kasi nila Kim Chiu at kasi Paul Logan itong sabihan siya. Dahil baka iba na naman yung interpretasyon niya guys. May mga kaibigan na silang ganyan guys yung actress niya na iba yung interpretasyon. Kaya mas marami sa kanila ay sinasabi na kinakausap or yung bagay-bagay na pwede naman kausapin sa lahat ng bagay na. Yun yung kanilang ginagawa. Pero in fairness bumaliktad ang ihip na ngayon, gumawa talaga ito ng skandalo. Ito guys, tinuturing talaga ni Kim Chiu na kaibigan siya dahil alam mo kapag kapag ito ay may hinihingi kay Kim Chiu ay kahit ano man yung hinihingi niya basta mayroon na may Kim Chiu ay binibigay niya po guys. Pero sa kabila ng lahat pala ng mga tulong or mga binibigay ni Kim Chiu, hindi naman pinapabalik ni Kim Chiu sa kanya yung mga tulong. Pero as a common sense ba na kung ikaw na may tinulungan ba, huwag mo naman gawan ng issue. Huwag mo gawan ng kung ano-ano man dyan dahil hindi naman utos ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino na hindi ka isasama kundi utos yun ng management. Marami sa ngayon guys ang nagsasabi na ang actress na ito ay matagal na palang naiinggit kay Kim Chiu simlat sa pulpa. Pero in fairness, kahit naiinggit siya, hindi siya pinapatulan ni Kim Chiu. And of course guys, sa dami ng kanyang sinasabi sa mga kaibigan nila Kim Chiu ay minsan hindi ito pinatulan guys Ngayon lang na hindi naman sa patol yung nangyari kundi ito ay sinabihan ata siya ng management na medyo wag siyang gawing personal ba? Kasi pinipersonal niya na pala sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu guys. Pero in fairness, ang daming nagsasabi din dito na hindi lahat ng mga kaibigan ni Kim Chiu ay totoo sa kanya. Which is tama naman guys. Dahil dito, sa babaeng ito guys, ang daming lumabas sa bibig niya na hindi naman kaya ba? Kumbaga, puro paninira at ang mga cryptic post niya naman sa kanyang Instagram guys ay paninira talaga. Wala kang asahan na maganda idudulot nito. Kaya sabi ng mga karamihan kay Kim Chiu na wag masyado magtiwala sa mga feeling close sa kanya dahil yung mga feeling close sa kanya yan din yung nabibigay sa kanya na sakit sa ulo which is tama naman. Ang dami kasing feeling close kay Kim Chiu ngayon dahil sobrang sikat niya. Ito pa yung sabi pa ng isang management sa kanila na Kim, sana naman ay kahit sobrang sikat mo na sana yun o sobrang trending mo na, viral ka pa, sana naman yung mga kaibigan mo piliin mo din dahil hindi lahat mga malapit sa inyo humihingi ng tulong ay kaibigan mo na talaga, kundi yan ay ginagamit ka lang nila para din sa sarili nilang interes at saka yung bang to think na ginagawan ka din nila ng issue. Kagaya na yun guys, tignan mo. Kinulungan ito ni Kim Chiu noon tapos ngayon may issue lang dahil dun sa hindi daw siya isinama. Hindi naman kasalanan nila Kim Chiu kasi Paolo Avellino kung hindi siya isinama dahil ang purpose naman talaga dun sa yate, dun sa yacht ay yung mag-picture sila gumawa ng video para sa endorsement ni Kim Chiu. Hindi naman yun, kumbaga hindi naman yun yung holiday or yung bakasyon Kasi kung bakasyon naman guys, of course isasama siya. Kaso nga ng project kasi ito, nag-endorse sila, gumagawa talaga sila ng mga pictures para sa magazine, para sa calendar ba.
Pero ito ay hindi, parang hindi siya artista guys kung mag-isip. Parang yung gusto niya talagang masusunod. Ganun siya mag-isip guys. Kaya ang daming sinasabi yung mga tao na, bakit ganito ito mag-isip? Bakit parang hindi niya iniisip na parehas lang naman silang artista eh. Alam din niyo kung ano yung point ng management. Kasi lahat ng mga artista may mga management yan. Kaya maraming mga netizen po ang nagsasabi na medyo dahan-dahan muna si Kim Chiu sa kanya mga kaibigan dahil hindi lahat ng mga kaibigan niya ay totoo sa kanya. Ito pa guys, ayon din dito sa ating mga legit na sources ay si Paolo Avellino ay medyo nainis dito sa actress na to. Kaso nga lang, si Kim Chiu kasi, huwag mo nang patulan. Ikaw din yung walang isip niya pag pinapatulan mo. Yun yung sagot niya yun yung sabi niya kay Paolo. Kaya si Paolo na po ay nanahimik na. Dahil, alam niya pala guys, nung hindi siya talaga sinama, lahat ng mga kaibigan ni Kim Chiu na medyo yung mga simpatya ba, yung negatibo kay Kim Chiu, lahat mga yun guys ay kasama niya. Tapos nagkabandingan sila. Doon na rin lumabas yung galit at saka doon na rin lumabas yung inggit niya kay Kim Chiu. Haba? Naiinggit pala siya kay Kim Chiu, bakit ganun yung kanyang arte? Diba? Kung naiinggit ka, gumawa ka ng mga bagay-bagay na hindi kinaiinggitan. Saka gumawa ka din ng mga bagay-bagay na yung bang alam mo, mahalin ka ng mga netizen, di ba? Yan yung katotohanan dito kasi, yung gumawa ka ng bagay-bagay na mahalin ka ng netizen, hindi yung yung mainggit ka. Shout out naman muna tayo guys. Shout out tayo sa mga senior citizen dyan. Alam ko marami kayo dyan guys. Sa mga love na love pong senior citizen na nanonood at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po. Sa mga fans natin din dyan, maraming salamat din po. Paki-like and share naman po yung ating YouTube channel. Isang malaking tulong na po to para sa ating lahat. God bless po at ingat po tayo palagi.